Sa bawat sigaw ng mga kanyon at putok ng baril, ang kabog ng aking dibdib ay tila umaalingaw kasama ng mga alingawngaw ng digmaan. Ako si Mateo, isang sundalo ng bayan. At ito ang aking kwento. Sa tuwing bumabalik ang dilim ng giyera sa aming bayan, muling nabubuhay ang sumpang nakatali sa aking kaluluwa. Isang gabi, sa kalagitnaan ng isang madilim na kagubatan, bumalik sa aking alaala ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang sumpang ito. Nakahandusay ako sa maputik na lupa, duguan at halos mawalan ng malay. Ang paligid ko'y puno ng mga sigaw, ng mga sugatang kasamahan at halakhak ng kaaway. Sa huling sandali bago ko maramdaman ang malamig na yakap ng kamatayan, may narinig akong pabulong. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang saya, ang lumapit sa akin. Ikaw ay magiging buhay muli tuwing may digmaan para sa kapayapaan ng bayan. Nang ako'y magkamalay, nasa ospital na ako. Makalipas ang ilang taon, natagpuan ko ang sarili ko sa parehong sitwasyon. Gera na naman, at narito na naman ako, handang isakripisyo ang aking buhay. Ang bawat pagbagsak ko sa laban ay may kasamang bagong pagbangon. Ngunit ang bawat pagbabalik ay may dala ring bagong sugat sa puso't isipan ko. Sa mga panahong wala ang tunog ng mga bala, ako'y simpleng mamamayan lamang. Isang araw, habang naglalakad sa makipot na daan ng aming baryo, nakita ko si Aling Rosa, ang matandang babae mula sa aking alaala. Nakatitig siya sa akin, na para bang alam niya ang lahat ng sakit at hirap na dinadala ko. Mateo, tawag niya, huwag kang matakot sa kapalaran mo. Sa bawat giyera, may pag-asa. Ngunit paano nga ba mabubuhay ng may pag-asa sa isang mundong winasak ng giyera? Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga alaala ng mga nakaraang digmaan ay bumabagabag sa akin. Mga kaibigan kong nawala, mga pangarap na hindi natupad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang alaala ang naglalaro sa isip ko. Ang nangiti ni Laura, ang babaeng minahal ko, na kahit sa loob ng ligalig ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit siya'y iniwan ko para sa bayan, para sa sumpang ako lamang ang makakaunawa. Sa kabila ng aking mga pagsisisi, alam kong hindi ko siya maaaring balikan hanggat hindi natatapos ang sumpa. Hanggang kailan ko nga ba kailangang magsakripisyo? Hanggang kailan ko nga ba mararamdaman ang sakit at pighati ng bawat digmaang darating? Isang mapayapang umaga, nagising ako sa tunog ng mga batang masayang naglalaro sa kalye. Sa kabila ng aking mga dinaranas, may bahagyang ligaya akong naramdaman. Ngunit sa parehong araw na iyon, may dumating na balita. Isang panibagong digmaan na naman ang sumiklab sa kabilang bayan at nangangailangan ng tulong ang hukbo. Nagtatalo ang damdamin ko, ang takot sa muling pagkamatay at muling pagbangon, at ang pananabik na sa bawat pagbabalik ko ay may kapalit na kapayapaan. Hindi ko alam kung alin sa dalawa ang mananaig, ngunit sa huli, ang tawag ng tungkulin ang nanaig sa aking puso. Handa na akong muling harapin ang aking kapalaran. Ngunit sa huling paglingon ko sa kalsada, nakita ko si Laura. Nakatayo siya doon, at sa kanyang mga mata ay may mensaheng hindi ko mabasa. Mateo, bulong niya, hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Sa unang pagkamulat ng aking mga mata, nakikita ko ang bughaw na kalangitan. Ngunit sa bawat ikot ng panahon, sa tuwing nagbabalik ako sa buhay, ang bughaw na kalangitan ay natatakpan ng makapal na ulap ng usok ng digmaan. Ang ingay ng mga kanyon at sigaw ng mga kasama ay tila musika na bumabalot sa aking kabuuan. Hindi ko alam kung ito'y isang sumpa o biyaya, ngunit sa bawat pagbangon ko, may bagong digmaang naghihintay. Nang bumalik ang aking pandama, naramdaman ko ang bigat ng aking sandata, ang init ng aking baluti, at ang pangungulila sa mga nawala. Alam kong muli akong nabuhay
para ipaglaban ang bayan. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay ang masakit na katotohanan ng pagkatalo sa personal na digmaan. Ang pagkawalan ng mga kasamahan at kaibigan, sila'y nagiging bahagi ng lupa habang ako'y nananatiling muling bumabalik. Sa pagkakataong ito, ang digmaan ay hindi lamang laban sa mga sumasalakay mula sa labas, kundi pati na rin sa loob. Nagising akong nakahiga sa gilid ng isang pagkakasira, sa tabi ng mga kasamahan na hindi na muling babangon. Sa gitna ng kaguluhan, ang aming bayan ay tila isang laruan na nilalaro ng mga kamay ng kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang nagpabago sa aking pananaw. Sa gitna ng laban, may isang batang sundalo ang lumapit sa akin. May kakaibang sinag sa kanyang mga mata. Hindi siya tulad ng iba. May kakaiba sa kanyang presensya na tila nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng aking puso. Siya'y nagngangalang Elias, isang bagong recruit sa hukbo, puno ng pag-asa at determinasyon. Hindi ba nakakapagod ang paulit-ulit na digmaan? Tanong niya sa akin habang nagpapahinga kami sa likod ng isang wasak na pader. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Ang katotohanan ay masakit, ngunit sa kanyang mukha ay nakikita ko ang pag-asa. Ang digmaan ay bahagi ng ating buhay, sabay tingin sa kanya. Ngunit sa bawat pagbangon, may pagkakataon tayong baguhin ang takbo nito. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa, at sa sandaling iyon, alam kong hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng sumpa, may pag-asa pa ring mabuhay sa panahon ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng aming mga usapan, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang digmaan ay tila may sariling buhay. Minsan ito'y tahimik, ngunit madalas ito'y nag-aalab. Habang patuloy ang laban, napansin kong ang kalaban ay hindi lamang mula sa labas. May mga makapangyarihang tao sa loob ng aming bayan na tila may ibang hangarin. Sila'y nagpapalakas ng kanilang puwersa, nagtutulak sa digmaan para sa sariling kapakanan. Ang digmaan ay nagiging laro ng kapangyarihan at kami mga piyesa lamang sa kanilang pakana. Sa isang gabi ng karimlan, habang ang ulan ay bumuhos na parang luha ng langit, may isang lihim na lumabas. Ang aming pinuno na sa simula'y akala ko'y kakampi ay may kasunduan pala sa kalabang hukbo. Ang digmaan ay hindi lamang para sa kalayaan, kundi para sa kanyang sariling interes. Ako'y naguluhan. Ang sumpa ng pagbangon ay tila isang kalbaryo na walang hangganan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay naging bahagi ng aking misyon. Kami nagkasundong tuklasin ang katotohanan kahit na alam naming delikado. Ang digmaan ay hindi lamang laban sa labas, kundi laban din sa traidor sa loob. Kami naglakbay sa gabi, nagmasid sa bawat galaw ng aming mga pinuno. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang sumpa ay naging bahagi ng aking pagkatao, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na ako sa laban. Sa isang lihim na pagpupulong, narinig namin ang balak ng aming pinuno. Ang digmaan ay magpapatuloy, hindi para sa bayan, kundi para sa kanyang kapangyarihan. Ang pag-asa ay tila isang ilaw na unti-unting nawawala. Ngunit sa likod ng pader, narinig ko ang isang boses na nagbigay ng pag-asa. Hindi tayo magpapatalo. Ang bayan ang ating ipaglalaban, sabi ni Elias habang mahigpit ang hawak sa kanyang sandata. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay lakas sa akin. Alam kong sa likod ng bawat dilim ay may liwanag, ngunit sa pag-alis namin sa lihim na pagpupulong, may isang bagay na bumalot sa aming mga puso. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang kakaiba. Sa kabila ng pag-asa, naramdaman ko ang isang banta na nagkukubli sa likod ng dilim. Habang naglalakad kami sa madilim na daan, isang tunog ang umalingaw-ngaw.
isang tunog ng kalaban na nagpapahayag ng pagsalakay. Tumigil kami at sa likod ng bawat pader ay naramdaman ang kakaibang galaw. Ang digmaan ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, may bagong alon ng panganib ang dumarating. Kami handang harapin ang kapalaran, ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong sa isip ko ay hindi nawala. Hanggang kailan ko kakayanin ang sumpa ng muling pagbangon? Ang tunog ng mga sandata ay umalingaw-ngaw sa paligid at ang aming laban ay nagsisimula na naman. Sa pagkakataong ito, ang digmaan ay hindi lamang laban sa labas, kundi laban din sa loob. Kami nakahanda, ngunit ang tanong ay patuloy na bumabalot. Ano ang kapalaran namin sa hinaharap? Minsan ko nang sinumpa ang araw na nagising akong muli sa gitna ng naglalagablab na labanan. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata, tila ba isang sumpa ang bumabalot sa akin? Isang walang katapusang pag-ikot ng buhay at kamatayan tuwing may digmaan. Ako si Elias, isang sundalo na muling nabubuhay sa tuwing ang aming bayan ay nilalamon ng kaguluhan. Nang bumangon ako mula sa lupa, ang mga alaala ng nakaraan kong kamatayan ay agad na bumalik sa akin. Ang sakit ng pagkabigo, ang init ng bala sa aking katawan, at ang matinding pagnanasa na makalaya na sa sumpang ito. Ngunit narito na naman ako, sa gitna ng kaguluhan, naririnig ang mga sigaw ng mga kasamahan kong sundalo at ang walang humpay na putukan ng mga baril. Ang hangin ay puno ng usok at amoy ng pulbura. Ang lupay natatalsikan ng dugo ng mga nabuwal. Hinanap ng mga mata ko ang aking mga kasamahan, sina Marco, Paulo at si Lena, ang nag-iisang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Lena, sigaw ko, pilit na hinahanap ang kanyang anyo sa gitna ng mga nagtutumbahang katawan. Isa siyang mandirigma na walang kinatatakutan. At sa kabila ng lahat, siya ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Alam kong sa oras na ito, kailangan niya ng aking tulong. Nakita ko siya sa di kalayuan, nakikipaglaban sa isang kalaban. Ang kanyang espaday kumikislap sa ilalim ng araw. Agad akong nagtungo sa kanya, pinagtitibay ang aking loob na kahit paano, sa pagkakataong ito, mababago ko ang aking kapalaran. Elias, ang boses niya ay tila musika sa pandinig ko sa gitna ng kaguluhan. Buhay ka. Buhay na buhay, sagot ko, sabay ngiti. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Kailangan nating magtagumpay sa labanang ito. Nagpatuloy kaming lumaban, magkasama sa gitna ng kahindik-hindik na digmaan. Ang bawat kalaban na aming napapatay ay tila ba nagbibigay ng mas matinding pag-asa na sa pagkakataong ito'y matatapos na ang walang katapusang pag-ikot ng sumpa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi sa puso ko ang nag-aalinlangan, isang bulong ng takot na baka hindi pa rin ito ang wakas. Sa gitna ng aming pakikipaglaban, napansin kong may kakaibang nangyayari. Ang mga kalaban ay tila ba lalong dumadami at ang kanilang lakas ay lalong tumitindi. Nagsalubong ang aming mga mata ni Lina at sa isang iglap, alam naming may mali sa sitwasyong ito. Elias, kailangan nating umatras, sabi ni Lina. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ito normal, parang may ibang puwersa na nagpapagalaw sa kanila. Tumango ako, ngunit ang loob ko'y puno ng pagdududa. Ano itong puwersang ito na tila ba nagmamanipula sa aming mga kalaban? At ano ang kinalaman nito sa sumpang bumabalot sa akin? Nagdesisyon kaming umatras, sinikap na makalayo sa gitna ng labanan. Ngunit bago pa kami makalayo, biglang may sumabog na liwanag sa kalangitan. At sa isang iglap, ang lahat ay tila nawala sa oras. Ang mga kalaban ay biglang naglaho at kami napalibutan ng isang kakaibang enerhiya na tila ba nagmula sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Elias, ano ito? Tanong ni Lena, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagtataka.
Hindi ko alam, sagot ko, habang pilit na iniintindi ang nangyayari. Ngunit may pakiramdam ako na ito ang susi sa lahat ng ito, sa gitna ng liwanag. May narinig akong boses, isang matandang boses na tila ba nagmumula sa kailaliman ng aking isipan. Elias, oras na para malaman mo ang katotohanan. Sino ka? Tanong ko, habang pilit na hinahanap ang pinagmulan ng boses. Ngunit ang paligid ay puno lamang ng liwanag at enerhiya. Isang matagal nang nakaraan, ikaw ay isinumpa ng mga Diyos ng digmaan. Ngunit may pagkakataon kang baguhin ang iyong tadhana. Hanapin mo ang pinagmulan ng puwersang ito at malalaman mo ang kasagutan. Napatigil ako. Ang puso ko'y kumabog sa kaba at pag-asa. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay ko? Ang pagkakataong makalaya sa sumpang ito? Ngunit bago ko pa man masagot ang sarili kong tanong, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay naglaho at kami bumalik sa gitna ng digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nadarama akong kakaiba. Isang pag-asa. Sa wakas ay maaaring matapos na ang walang katapusang pag-ikot ng aking buhay at kamatayan. Ngunit alam ko ring hindi magiging madali ang lahat. Sa likod ng usok at putukan, naroon ang misteryo ng puwersang kailangan naming tuklasin. At sa kabila ng lahat, may bahagi ng aking puso ang natatakot na baka sa huli, ang lahat ng ito'y maging isang panibagong simula lamang ng aking sumpa. Ngunit hindi ko na alintana. Sa pagkakataong ito, alam kong may kasama akong haharapin ng dilim. At sa kabila ng lahat ng takot, ako'y handa ng sumugod muli sa digmaan, dala ang pag-asang sa wakas ay makakamit ko ang tunay na kalayaan. Ngunit sa dulo ng lahat, isang tanong ang bumabalot sa akin. Ano ang magiging kapalaran ko sa pagkakataong ito? Matapos ang huling pagbangon mula sa kamatayan, natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng isang mapait na laban. Ang tunog ng mga espada at kalasag ay bumubuo ng isang musika ng pag-away na palagi kong naririnig tuwing bumabalik ako sa buhay. Sa bawat banggaan ng bakal, muling bumabalik sa akin ang alaala ng mga digmaang aking nilabanan at kung paanong sa bawat pagpanaw, muling bumabalik ang aking kaluluwa sa mundo. Tila walang katapusan ang sumpang ito. Ako si Elias, isang sundalo na isinumpa upang mamatay tuwing may digmaan, ngunit palaging bumangon upang muling makipaglaban. Sa loob ng ilang daang taon, naging saksi ako sa walang habas na pagdanak ng dugo. Nakita ko ang pagtaas at pagbagsak ng mga kaharian, ang pag-ikot ng kapalaran ng mga pinuno na tila mga dahon sa hangin. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na siklo, may isang bagay na hindi ko pa rin nauunawaan. Bakit ako, sa lahat ng nilalang, ang napiling tagapagdala ng sumpa? Ano ang layunin ng aking walang hanggang pagdurusa? Sa kasalukuyang digmaan, nakipaglaban ako sa tabi ng mga sundalong hindi ko kilala. Nararamdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang pagnanasa para sa tagumpay, at ang kanilang desperasyon upang makaligtas. Sa bawat labanan, pilit kong hinahanap ang mga sagot sa aking tanong, ngunit tila palaging nagkukubli ang katotohanan sa likod ng usok ng giyera. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon akong magpahinga sa isang sira-sirang templo na tila lumalaban sa pagkasira. Habang nakaupo sa isang sulok, napansin ko ang isang lumang inskripsyon sa pader, mga simbolo na tila pamilyar ngunit hindi ko mawari ang kahulugan. Sa aking pagkakaalala, ito'y mga palatandaan na nakita ko nasa ibang labanan, ngunit hindi ko matukoy kung saan. Habang binabasa ko ang inskripsyon, unti-unting bumalik sa aking alaala ang isang pangyayari mula sa aking unang digmaan. Ang mga simbolo ay tila bahagi ng isang sinaunang kwento. Isang kwento tungkol sa isang mandirigma na isinumpa ng mga Diyos upang ipaghiganti ang kanilang mga nasawi. Ang mandirigma
ay binigyan ng kapangyarihan upang bumangon tuwing may digmaan. Ngunit ang kanyang kalayaan ay tinanggal sa kanya. Siya'y naging walang hanggang alipin ng gera, isang tauhan sa isang walang katapusang laro ng kalangitan. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ako ba ang mandirigmang iyon? Paano kung ang sumpa ay isang kaparusahan para sa isang krimeng hindi ko maalala? Sa gitna ng pagninilay-nilay, narinig ko ang mga yabag ng mga papalapit na sundalo. Agad akong tumayo, handang ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit sa halip ng mga kalaban, isang grupo ng mga sundalo ang nagpakita, pinamumunuan ng isang babaeng may kakaibang aura. Ang kanyang mga mata ay tila lumalago sa aking kaluluwa, nagdadala ng isang alingawngaw ng mga alaala na hindi ko mawari. Elias, tawag niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng awa at pag-unawa. Matagal na kitang hinahanap. Sinong ka? Tanong ko, puno ng pagtataka. Isa akong sugo ng mga Diyos, sagot niya. At narito ako upang ibigay ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi ng aking sarili na naniniwala sa kanyang sinasabi. Sa wakas, isang liwanag sa dilim ang nagpakita, isang pag-asa na mababago ang aking kapalaran. Ikaw ay isinumpa dahil sa isang krimeng ginawa mo laban sa mga Diyos, isang krimen ng pagtataksil at pagnanakaw ng kanilang kapangyarihan. Patuloy niya. Ngunit may paraan upang mapatawad ka at makalaya sa sumpa. At ano iyon? Tanong ko, puno ng pag-asa. Kailangan mong hanapin ang nawawalang mga bahagi ng puso ng Diyos ng digmaan, isang bagay na nahati sa bawat digmaan na iyong nilabanan. Kapag nahanap mo ang lahat ng bahagi, makakamit mo ang kapatawaran. Habang iniisip ko ang kanyang sinabi, biglang may narinig akong alingawngaw ng mga papalapit na kalaban. Ang babaeng sugo ay biglang naglaho. Iniwan akong mag-isa sa templo, puno ng bagong layunin, ngunit mas maraming tanong kaysa dati. Habang nagbabalik ang mga tunog ng digmaan sa paligid, nakaramdam ako ng kakaibang lakas at determinasyon. Sa kabila ng sumpa, may pag-asa na akong mababago ang aking kapalaran. Ngunit paano ko hahanapin ang mga bahagi ng puso ng Diyos ng digmaan sa gitna ng kaguluhan? Sa gitna ng mga katanungan, isang bagay ang malinaw. Hindi na ako basta-basta susuko. At sa bawat hakbang ko sa digmaan, alam kong papalapit ako sa mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng bawat sulok, naroon ang banta ng kapahamakan, ang banta ng pagbagsak bago ko pa man makamit ang kalayaan. At sa huling pag-ikot ng digmaan, isang alingawngaw ang pumailan lang sa hangin. Ang kapalaran mo'y nasa iyong kamay, Elias. Isang pangako ng pag-asa, ngunit isang banta rin ng pagkawasak kung ako'y mabigo. Sa tuwing bumabalik ako sa mundo ng mga buhay, ang unang pumapasok sa aking isipan ay ang amoy ng pulbura at ang tunog ng mga bomba na sumasabog sa di kalayuan. Parang mga multong hindi mawala-wala, ang mga alaala ng digmaan ay nakaukit na sa aking kaluluwa. Ako si Gael, ang sundalong isinumpa na muling mabuhay tuwing may digmaan. Sa bawat pagbangon ko, tila isang bahagi ng nakaraan ang bumabalik, ngunit laging may kulang. Isang piraso ng palaisipan na hindi ko mahanap. Ngayong bumalik na naman ako, nararamdaman ko ang bigat ng aking katawan na tila pagod na pagod mula sa isang mahabang paglalakbay. Sinipat ko ang paligid, mga guho ng dating kabahayan at mga puno na tila humihingi ng hustisya sa kanilang pagkawasak. Ang mga sigaw ng mga sugatang sundalo at mga nawawala ng pag-asa na sibilyan ay nagiging musika sa mundong ito ng kaguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin ngayon, isang pakiramdam ng deja vu na mahirap ipaliwanag. Habang naglalakad ako sa maputik na daan,
Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Gael, hindi ito ang unang beses na nagkita tayo sa ganitong sitwasyon. Si Marcos, ang kapwa sundalo at matagal ng kakampi, ay lumapit sa akin. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala at pagkabahala, ngunit may kakaibang kinang na tila may alam siyang hindi ko pa natutuklasan. Marcos, paano mo nalaman? Tanong ko, habang pilit kong iniipon ang mga piraso ng alaala na tila nagtatago sa likod ng mga ulap ng digmaan. Bakit mo ako palaging natatagpuan? Ngumiti si Marcos, isang ngiti na puno ng misteryo. Sa tuwing bumabalik ka, Gael, palaging may isang piraso ng nakaraan na bumabalik din. Ngunit ngayon, tila may kakaiba sa paligid. Tila may puwang sa oras na nagbukas. Hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may isang pakiramdam na umuukilkil sa akin. Isang pangungulila sa isang bagay na hindi ko matukoy. Sa bawat hakbang naming papunta sa kampo, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng mga alaala. Mga tagpo mula sa nakaraan na tila mga fragment ng isang pelikula. Nakarating kami sa kampo, kung saan ang mga sugatang sundalo ay inaasikaso ng mga nurse at doktor. Tila isang hospital mula sa impyerno ang lugar na iyon, puno ng mga sigaw ng sakit at pagmamakaawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na nagbigay pansin sa akin. Isang lumang larawan na nakatago sa ilalim ng isang lamesa. Hinugot ko ito at tila isang bomba ang sumabog sa aking isipan. Ang larawan ng isang babae. May mga matang puno ng pag-asa at isang batang lalaking nakangiti sa kanyang tabi. Sila ang mga taong matagal ko nang hinahanap sa aking mga alaala, ngunit hindi ko pa rin matukoy kung sino sila. Gael, bulong ni Marcos habang nakatingin siya sa larawan. Sila ang dahilan kung bakit palagi kang bumabalik. Sila ang iyong pamilya. Napalunok ako. Hindi alam kung paano tatanggapin ang bagong impormasyong ito. Ang mga piraso ng alaala ay unti-unting nagkakaugnay. Ngunit sa likod ng mga ito, may isang bahagi ng aking kaisipan na tila nagbabanta, isang bahagi na hindi ko pa gaanong nauunawaan. Ngunit bakit hindi ko sila maalala ng buo? Tanong ko, habang pinipilit kong pigilan ang pag-agos ng luha. Bakit palaging may kulang? Ngumiti si Marcos, isang angiti na puno ng kalungkutan. Ang sumpa, Gael, ang sumpa ay may kapalit. Sa bawat pagbabalik mo, may bahagi ng iyong nakaraan na nawawala. At sa bawat digmaan, ikaw ay muling isinilang upang hanapin ang nawawalang piraso. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking sitwasyon. Ang digmaan ay hindi lamang isang pangyayari. Ito ay isang bahagi ng aking eksistensya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang larawan ng babae at ang batang lalaki ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng aking alaala. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kampo. Ang tunog ng paparating na kaaway. Nagkagulo ang lahat, ngunit sa kabila ng kaguluhan, may isang bagay na nagsimula kong maramdaman. Isang bagong piraso ng palaisipan na tila handa nang ipakita ang sarili. Habang tumatakbo kami para sa aming kaligtasan, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa hangin, isang pakiramdam na tila isang puwang sa oras ay nagbukas. At sa puntong iyon, ako'y natigil. Nakita ko ang isang anino na naglalakad sa gitna ng usok ng digmaan, isang anino na tila kilala ko, ngunit hindi ko matukoy. Ang digmaan ay muling nagsimula, ngunit ngayon may bago akong misyon. Ang hanapin ang nawawalang bahagi ng aking nakaraan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang kapalit ng muling pagkakabuo ng mga alaala? Sa gitna ng digmaan, ang digmaan ng aking isipan ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng malakas na ulan, muli akong nagising sa malamig na lupa. Ang mga patak ng tubig
ay tila mga karayom na bumabaon sa aking balat. Ngunit hindi iyon ang naging sanhi ng aking pagkagising. Sa halip, ito ay ang pamilyar na tunog ng mga sigaw at alingawngaw ng mga kanyon na bumabalik sa aking pandinig. Ang sumpa ay muling nagbigay buhay sa akin at sa sandaling iyon, alam kong may digmaan na namang nagaganap sa bayan. Mula sa aking kinatatayuan, kita ko ang mga kabahayan na nasusunog, ang mga tao na tumatakbo sa iba't ibang direksyon, at ang mga sundalo na walang awang nagbabanggaan sa gitna ng kalsada. Parang isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Ang hangin ay puno ng usok at amoy ng pulbura. Ang aking katawan, bagaman sariwang gising, ay may mga bakas pa ng mga sugat mula sa nakaraang labanan. Subalit, hindi ito ang unang beses na naramdaman ko ang ganitong sakit. Sa kabila ng lahat, hindi ko maialis ang pakiramdam na may kakaiba sa digmaang ito. May kung anong bumubulong sa akin na ang labanang ito ang magiging huling pagsubok ng sumpa. Tumingin ako sa paligid, sa mga kaibigan at kakilala na hindi alam ang aking lihim. Sa tuwing may digmaan, ako'y bumabalik. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagkamatay at pagkabuhay, hindi nila natatanto ang aking kalagayan. Sinimulan kong maglakad, pilit na tinutungo ang pinagmumulan ng kaguluhan. Sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng bawat alaala ng nakaraan, ang mga nawalang buhay, ang mga nasirang tahanan, at ang walang katapusang pagdurusa. Ngunit ngayon, may kung anong kakaibang enerhiya ang bumabalot sa akin. Sa aking pagdating sa gitna ng labanan, napansin kong nawawala ang takot sa aking puso. Tila ba may nag-uudyok sa akin na harapin ang sumpa sa paraan na hindi ko pa nagawa noon. Sa gitna ng kaguluhan, nakilala ko ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita noon sa kahit anong digmaan. Isang mandirigma na may kakaibang anyo. Ang kanyang balat ay tila gawa sa bakal. Ang mga matay naglalagablab. At ang kanyang armas ay may kasamang mga simbolo ng sinaunang mga Diyos. Lumapit siya sa akin, nagtataka, at tila ba alam ang aking lihim. "Ako si Arcon," sabi niya, na may tinig na umuugong sa aking pandinig. "Alam ko ang iyong kalagayan, sundalo. Alam ko ang sumpa na bumabalot sa iyo." Nagulat ako sa kanyang kaalaman. "Paano mo nalaman?" Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na pagsabog ang naganap sa aming paligid. Nagsimula muling umulan ng mga bala at mga piraso ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ako ni Arcon patungo sa isang ligtas na lugar, malayo sa labanan. Sa loob ng isang lumang gusali, nagpatuloy ang aming pag-uusap. "Ikaw ang susi," sabi ni Arcon. "Sa bawat digmaan, ikaw ang nag-uugnay sa buhay at kamatayan. Ngunit sa labang ito, may pagkakataon kang baguhin ang iyong tadhana." Hindi ko alam kung paano ko gagawin iyon. Paano ko babaguhin ang isang sumpang matagal nang nagpapahirap sa akin? Ngunit bago ko pa man maisip ang sagot, may kung anong pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang tunog ng isang kampana, ang kampana ng kapayapaan. Tumingin ako kay Arcon na may ngiti sa kanyang mukha na parang alam na niya ang mangyayari. "Ito ang iyong pagkakataon," bulong niya. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumalot sa akin. Ang kampana ay nagpatuloy sa pagtunog at unti-unting naglaho ang digmaan sa aking paligid. Ang mga sugatan ay naghilom, ang mga nasirang tahanan ay nagbalik sa dati, at ang mga tao ay nagkaisa sa pagbuo ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng lahat, ako'y nanatiling nakatayo, nag-iisa sa gitna ng isang mapayapang lugar. Naisip ko na ito na ang wakas ng aking sumpa. Ngunit sa aking pagtingin kay Arcon, may nakita akong kakaibang hangiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng lihim at pag-asa. "Ang tunay na digmaan ay hindi pa tapos," bulong niya.
bago siya tuluyang mawala. At sa sandaling iyon, napagtanto kong ang sumpa ay hindi pa tuluyang naglaho. Ang kampana ay tumigil sa pagtunog at biglang bumalik ang lahat sa dati. Ang digmaan, ang kaguluhan at ang aking walang hanggang kalungkutan. Sa huli, naiwan akong nag-iisa sa gitna ng labanan, puno ng pag-asa, ngunit muling nabalot ng takot. Sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano ang tunay na digmaan at paano ko ito haharapin? Muli na naman akong nagising sa gitna ng kaguluhan. Ang mga alingawngaw ng mga putok ng baril at mga sigaw ng mga sundalo ay tila isang lumang musikang paulit-ulit na umaalingawngaw sa aking mga tainga. Unti-unting bumalik ang aking paghinga at sa bawat paghinga ay parabang sumasabay ang bigat ng aking kapalaran. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong muling nabuhay tuwing may digmaan. Isa itong sumpa na bumabalot sa akin na tila isang aninong hindi ko matakasan. Mula sa pagkabata, lagi kong naririnig ang mga kwento ng mga ninuno tungkol sa isang mandirigmang isinumpa. Ngunit hindi ko inakalang ako na pala ang susunod sa kanilang mga yapak. Humakbang ako palabas ng aking hukay na tila ba isang nabubulok na kabaong sa ilalim ng lupa. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pighati ng bawat sundalong nawalan ng buhay. Parang isang pasaning hindi ko maipaliwanag. Tumingala ako at nakita ko ang abo na bumabagsak mula sa langit. Parang ulap ng kalungkutan na nagtatakip sa araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagtulak sa akin upang magpatuloy. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Isang pagnanais na tapusin na ang sumpang ito upang makalaya sa walang hanggang siklo ng kamatayan at muling pagkabuhay. Habang naglalakad ako sa gitna ng labanan, napansin ko ang mga mata ng aking mga kasamahan. May takot, may galit, at may pag-asa. Sa bawat tingin nila sa akin, nararamdaman ko ang bigat ng kanilang inaasahan. Kilala nila ako bilang sundalong hindi namamatay. Isang pangalan na binalot ng misteryo at kababalaghan. Ngunit sa kabila ng lahat, isa rin akong tao na may takot at pagdududa. Sa isang saglit ng katahimikan, nakita ko siya, si Amara. Ang babaeng minsan kong minahal sa isang buhay na ngayon ay tila isang malabong alaala na lamang. Nakatayo siya sa likod ng mga punong kahoy, tila ba isang aninong nagmamasid sa digmaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa na para bang alam niya ang lahat ng aking pinagdaanan. Amara, ang tanging nasambit ko, ang boses ko'y puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti siya, isang nagkiting puno ng misteryo. Mo, matagal na kitang hinihintay, sagot niya. Ang kanyang boses ay tila isang awit na pumapawi sa alingawngaw ng digmaan. Alam kong darating ang araw na makikita kita muli. Naglakad siya patungo sa akin at sa bawat hakbang ay tila lumiliwanag ang aking paligid. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya, isang init na nagbigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Ngunit bago ko pa man siya makalapitan, bigla siyang huminto at tumingin sa akin ng seryoso. Kailangan mong malaman ang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Ang sumpa mo ay hindi lamang isang kapalaran na walang dahilan. Isang tao ang nagtakda nito para sa iyo. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Sino? Sino ang gumawa nito sa akin? Tumingin siya sa akin ng may lungkot sa kanyang mga mata. Isang taong malapit sa iyo. Isang taong pinagkatiwalaan mo. Bago ko pa man siya matanong ng karagdagang impormasyon, bigla siyang naglaho, para bang isang alapaap na hinipan ng hangin. Naiwan akong nakatayo, puno ng pagkalito at galit. Sino ang taong ito? At bakit niya ako isinumpa? Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang tinig sa likod ko. Handa ka na bang malaman ang katotohanan?
Isang matandang lalaki ang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga piklat ng digmaan. Ikaw? Tanong ko, bagamat hindi ko siya kilala. Ngunit may kung anong pamilyar sa kanyang mga mata. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng lihim. Ako ang susi upang wakasan ang sumpa mo. Ang mga salita niya'y bumaon sa aking isipan. Para akong natahog ng kidlat sa gitna ng dilim. Ang mga tanong ay naglalaro sa aking isip. Sino ang matandang ito? Paano niya malalaman ang tungkol sa aking sumpa? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang mundo ay tila baga nagmistulang impyerno at ang lahat ay nawala sa isang iglap, kasama ang matandang lalaki. Sa gitna ng usok at abo, naiwan akong nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, may bagong pag-asa sa aking puso. Alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa likod ng bawat digmaan, may kwento na dapat kong tuklasin. At sa susunod na buhay ko, sisiguraduhin kong malalaman ko ang katotohanan. Sa bawat pagpatak ng ulan sa aking balat, ramdam ko ang malamig na yakap ng sumpa. Ako ay muling nagising sa gitna ng kaguluhan. Ang mga sigaw ng mga kasamahan kong sundalo ay tila musika na nagdadala sa akin pabalik sa buhay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong namatay at muling nabuhay sa gitna ng digmaan. Ngunit sa tuwing ako'y nagigising, alam ko na may panibagong laban na naman akong haharapin. Ang aming kampo ay nalulunod sa putik at dugo. Ang mga pader na dati matatag, ngayon ay wasak na. At ang mga sundalo ay pagod na pagod sa walang tigil na labanan. Sa kabila ng lahat, ang sumpa ay nananatili sa akin. Isang alaalang hindi ko maalis. Hindi ko alam kung bakit ako pinili ng kapalaran, ngunit isa lang ang tiyak. Ako ang kanilang pag-asa sa bawat digmaan. Habang naglalakad ako sa kampo, nakita ko si Thomas, ang matalik kong kaibigan. Siya ay sugatan at halos hindi na makatayo. Lumapit ako sa kanya at tinulungan siyang bumangon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa at takot. Alam niya ang aking kwento, ang aking walang katapusang siklo ng kamatayan at muling pagkabuhay. At sa kabila ng lahat, siya'y nananatiling kasama ko. Thomas, kailangan nating maghanda. Ang kalaban ay hindi magpapahinga hanggat hindi nila tayo tuluyang napapabagsak, sabi ko, habang inaayos ang kanyang balikat. Oo, alam ko, pero paano mo ito nakakaya? Sa tuwing nakikita kitang bumangon muli, hindi ko maiwasang magtanong kung hanggang kailan mo ito titiisin. Tugon ni Thomas. Hanggat mayroon pang digmaan na kailangan kong harapin. Hanggat mayroon pang mga taong dapat ipagtanggol. Sagot ko, kahit sa loob ko'y may bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng aming pag-uusap, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit ako naririto. Ang sumpa ay hindi lamang isang kaparusahan, kundi isang pagkakataon upang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Sa bawat digmaan, natutunan ko ang kahalagahan ng pag-asa at sakripisyo, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may lihim na bumabagabag sa akin. Habang kami ni Thomas ay naglalakad patungo sa sentro ng kampo, bigla kong naramdaman ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga ulap ay nagsimulang magdilim at tila may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga sundalo ay nagtipon-tipon, nag-aalala sa nangyayari. Isang malakas na dagundong ang bumalot sa kapaligiran at ako'y nagulat nang makita ang isang misteryosong figura sa gitna ng kaguluhan. Ang figura ay nakasuot ng itim na balabal at ang mga mata nito ay tila nag-aalab. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng panginginig sa lupa. Hindi ko siya kilala, ngunit ang presensya niya ay nagdulot ng kilabot sa aking katawan. Alam kong ang kanyang pagdating ay may kahulugan, isang bagong yugto sa aking sumpa. Ano ang nais mong makamit sa iyong walang katapusang siklo, sundalo? Tanong ng figura
Ang boses nito'y tila umuukit sa aking kaluluwa. Ang kalayaan ng aking bayan at ang kapayapaan para sa lahat. Sagot ko, kahit alam kong may mas malalim pa sa aking nais ipahayag. Ikaw ay pinili hindi lamang para sa digmaan, kundi para sa mas malaking layunin. Ang iyong sumpa ay hindi lamang isang kaparusahan, kundi isang susi sa isang nakatagong katotohanan. Patuloy ng figura at sa kanyang mga salita ay naramdaman ko ang bigat ng aking kapalaran. Bakit ako? Ano ang kailangan kong malaman? Tanong ko habang ang kaba ay lumalalim sa aking dibdib. Sa likod ng digmaan na ito ay may lihim na nagkukubli, isang puwersa na mas malaki pa sa labanang ito. Ang iyong pagbangon ay bahagi ng isang mas malaking plano at ikaw ang susi upang matuklasan ang katotohanan. Sagot ng figura bago ito naglaho sa hangin na nag-iwan ng misteryosong bakas ng kapangyarihan. Habang nakatayo ako sa gitna ng kampo, sa gitna ng kaguluhan at pag-aalinlangan, naisip ko ang mga salitang iniwan ng figura. Ako ba ay bahagi ng isang mas malalim na lihim? Ano ang puwersang kailangan kong tuklasin? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa akin at alam kong ang sagot ay nasa likod ng bawat digmaan na aking haharapin. Sa kabila ng aking takot at pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong magpatuloy. Ang sumpa ay nagsimula bilang isang parusa, ngunit ngayon ay tila isang tawag upang matuklasan ang mas malalim na katotohanan. At sa bawat hakbang patungo sa digmaan, alam kong ang bawat laban ay nagdadala sa akin, palapit sa sagot ng aking kapalaran. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa akin. Ano ang tunay na layunin ng aking pagbangon? At ano ang lihim na nagkukubli sa likod ng aking sumpa? Ang mga alikabok ay tila mga multong naglalayag sa hangin. Sinasayaw ng hangin ang mga ito sa paligid ng aking mga paa. Muli akong bumalik sa daigdig ng buhay, sa isang pook na tila walang hanggan ang pagdurusa. Ang digmaan ay muling nagbukas ng kanyang nakakikilabot na mga bisig, at tulad ng itinakda, ako'y nagising sa kanyang gitna. Ang aking puso, muling nabuhay at bumilis ang tibok, nag-aasam ng kapayapaan, ngunit nakatali sa walang katapusang siklo ng karahasan. Sa mga unang sandali ng aking pagkabuhay, tiningnan ko ang paligid, mga kahabaan ng lupa na puno ng hukay, mga puno na tila mga balangkas na naglalaban para sa puwang sa madilim na kalangitan. Ang aking mga kasamahan, mga sundalong walang kapantay na tapang, ay nagtipon sa paligid. Mga mukha nila'y puno ng pag-asa at takot. Umaasang ang aming pagdating ay magdadala ng pagbabago sa kanilang kapalaran. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-asa, alam kong kami ay mga tauhan lamang sa larong ito ng tadhana. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa tanong, ano ang susunod? At sa bawat digmaan, ako ang itinutulak sa unahan, ang kanilang lider na isinumpa ng kapalaran, isang gabay sa mundong puno ng kadiliman. Ang mga utos ko ay naging batas, at sa bawat hakbang ko, nilikha ko ang landas na dapat naming tahakin. Ngunit sa likod ng bawat utos, sa likod ng bawat plano, ay ang tahimik na pagnanais na wakasan, ang sumpa na patuloy na bumabalik, ang sumpa na nag-uugnay sa aking kaluluwa sa digmaang ito. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan, tila nagbabalita ng malalim na lihim. Ang aking mga mata ay tumingin sa likod ng mga ulap ng alikabok. At doon ko siya nakita, isang anino sa gilid ng larangan ng digmaan. Isang figura na hindi ko inaasahang makikita sa mga ganitong pagkakataon. Siya ay isang matandang babae, nakasuot ng mahahabang damit na tila itim na sutla, na parang ang gabi mismo ang kanyang kasuotan. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na sumusulyap sa akin, nagdadala ng mga lihim ng nakaraan.
Lumapit siya, at sa bawat hakbang ay ramdam ko ang pagbagal ng oras, ang paghingi ng espasyo para sa kanyang presensya. Walang sino man sa aking paligid ang tila nakakita sa kanya, ngunit alam kong siya ay totoo, isang buhay na bahagi ng larangan na ito. Sa wakas, nang siya ay nakatayo na sa aking harapan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga mata sa akin, tila binubuksan ang lahat ng nakatagong bahagi ng aking pagkatao. Ikaw ang isinumpa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila alingawngaw sa kawalan. Ngunit ang sumpa ay hindi isang wakas. Ang sumpa ay isang simula. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumabaon sa aking puso. Ang sumpa ay palaging ang aking wakas, ang aking walang katapusang kamatayan sa tuwing may digmaan. Ngunit ngayon, sa kanyang simpleng pahayag, nagkaroon ng bagong kahulugan, isang simula. Ano ang kanyang ibig sabihin? Ano ang hindi ko pa natutuklasan sa likod ng sumpang ito? Sa bawat digmaan, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon, patuloy niya. Hindi lamang para sa kamatayan, kundi para sa pagbabago. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Ang kanyang tanong ay nag-iwan ng matinding pag-iisip sa akin. Isang tanong na hindi ko kayang sagutin ng madalian. Ano nga ba ang nais kong baguhin? Ano ang nais kong makamit sa bawat pagkabuhay ko? At sa pag-iisip ko ng mga sagot, naramdaman ko ang isang kakaibang paggalaw sa aking likuran. Ang hangin ay nagbago at ang digmaan ay tila nagkasalubong sa isang punto ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Mula sa likod ng mga linya ng mga kalaban, isang hukbo ang dumating. Ngunit hindi ito ang hukbo na inaasahan. Sila ay mga nilalang na tila mula sa ibang mundo, mga mandirigma na may mga mata, na kumikislap sa liwanag ng buwan, mga mandirigma na tila hindi nasasakop ng oras. Ang aking mga kasamahan ay nagulat, ngunit sa kanilang pag-aalala, naramdaman ko ang kakaibang pag-asa. Ang mga mandirigmang ito ay tila mga bahagi ng sumpa, mga kadena na nag-uugnay sa akin sa isang mas malalim na layunin. Ang matandang babae ay ngumiti, isang ngiti na naglalaman ng libu-libong mga lihim. Ang digmaan ay nagsisimula muli, sabi niya. At ang kanyang mga mata ay nagsalita ng mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ang may kapangyarihang baguhin ang lahat. At doon, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng bagong simula, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang pag-asa. Ang pag-asa na ang sumpa ay hindi lamang isang wakas, kundi isang pagkakataon para sa pagbabago. Ngunit ano ang dapat kong baguhin? Ano ang dapat kong simulan? Ang digmaan ay muling nagumpisa, ngunit ang labanan sa aking puso ay nagsisimula pa lamang. Sa wakas, narating ko ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang bundok na ito, matayog at tila naghihintay ng pagdating ko, ay may mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa nito. Sa loob ng maraming taon, ang bundok na ito ang naging saksi sa bawat pagkamatay at muling pagkabuhay ko. Isang sumpang hindi ko maunawaan. Ang hangin sa paligid ay malamig, ngunit sa halip na pawiin ang aking kaba, lalo pang nagpatindi ito. Sa bawat hakbang ko pataas sa makitid na daan, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala ng digmaan, mga kaibigan na nawala, mga pangarap na naglaho, at ang walang katapusang siklo ng kamatayan. At sa lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Bakit ako? Bakit ako ang isinumpang muling nabubuhay tuwing may digmaan? Habang nilalabanan ko ang pagod ng aking katawan, naalala ko ang mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa akin. Sa tuwing ako'y namamatay sa digmaan, mayroong isang boses na bumubulong sa akin, ikaw lamang ang makakalaya sa sumpa. Ngunit paano? Paano ko matatakasan ang kapalarang ito?
Pagsapit ko sa tuktok ng bundok, natagpuan ko ang isang lumang altar, tila gawa sa matandang bato na puno ng ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang altar ay may mga palatandaan ng kalumaan, ngunit may kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ang paligid ay tahimik, ang katahimikan ay tila isang paanyaya sa isang lihim na matagal nang nakabaon. Lumapit ako sa altar at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pag-ugong ng lupa na para bang may gustong iparating sa akin. Sa ibabaw ng altar, may isang mahiwagang piraso ng kristal na kumikinang ng bughaw. Agad itong nakakuha ng aking pansin, tila ito ang susi sa aking kalayaan. Hinawakan ko ito at sa paghawak ko ay biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan. Ang unang digmaan, ang unang kamatayan, at ang una kong muling pagkabuhay. Sa paghawak ko sa kristal, isang matinding liwanag ang bumalot sa akin. Bigla kong naramdaman ang sakit, ang pagdurusa ng lahat ng digmaang dinanas ko. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang kapangyarihan. Isang kapangyarihang matagal nang nawala sa akin. Ang liwanag ay tila isang pintuang bukas sa mga nakaraan kong buhay. At sa kabila ng sakit, nagpatuloy ako. Pilit hinahanap ang kasagutan. Sa loob ng liwanag, nakita ko ang sarili ko. Isang batang sundalo, puno ng pag-asa at tapang, bago ko pa man makilala ang sumpa. Nakita ko rin ang isang matandang may kapote. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at karunungan. Siya ang matagal ko nang hinahanap, ang wizard na nagbigay sa akin ng sumpa. Ikaw ang pinili, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ngunit ang sumpa ay may kapalit. Bawat digmaan, bawat kamatayan ay isang pagkakataon para sa bayan mong magtagumpay. Ngunit bakit ako? Tanong ko, puno ng puot at pagkalito. Bakit kailangang ako ang magdusa para sa bayan? Isinumpa kita dahil ikaw ang may lakas na bumangon muli, sagot ng matanda. Ngunit sa bawat muling pagkabuhay, nawawala ang isang bahagi ng iyong kaluluwa hanggang sa matuklasan mo ang tunay na layunin ng iyong buhay. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang kalaliman ng aking pagkatao. Ang mga digmaan ay hindi lamang laban para sa bayan, kundi laban ko rin sa sarili. Ang sumpa ay isang pagsubok, isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng kung sino talaga ako. Ngunit paano ko ito matatapos? Bumalik ang liwanag sa kristal, at sa pagbalik nito, naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan. Alam kong ito na ang pagkakataon upang matuklasan ang kasagutan. Ngunit sa aking pag-angat, isang boses ang bumalik. Isang bagong boses, puno ng galit at kapangyarihan. Ito ang simula ng huli mong digmaan. Pulong nito, puno ng pananakot. Ngunit hindi mo pa alam, ikaw ay hindi lamang sundalo, ikaw ang susi sa mas malaking digmaan na parating. Ang boses na ito ay nag-iwan sa akin ng isang pagkakagulo sa isip. Sino ang nagsalita? Ano ang ibig sabihin ng mas malaking digmaan? Sa kabila ng bagong liwanag na natuklasan ko, alam kong may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa akin. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. At ang mas malaking laban ay nasa abot tanaw. Isang digmaan na maaaring magpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa sumpa. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang digmaan ay hindi pa tapos at ako ang dapat humarap dito. Handa na ba ako sa susunod na yugto ng aking buhay? O ito ang magiging huling kamatayan ko? Minsan nang sinabi sa akin ng isang matandang manghuhula na ang aking kapalaran ay nakaukit sa mga bituin, na ako'y isinumpa upang maging tagapagtanggol ng aming bayan sa bawat digmaang magaganap. Sa bawat pagkamatay, ako'y muling nabubuhay, at sa bawat pagkabuhay, ako'y muling namamatay sa larangan ng digmaan. Ngayon, narito ako sa gitna ng isang bagong labanan, sa gitna ng pagdanak ng dugo at pagtaghoy ng mga sugatan, habang ang mga alaala ng nakaraang pagkamatay
ay patuloy na bumabalik sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong namatay at nabuhay. Lahat ng ito ay parang isang walang katapusang siklo ng pagdurusa. At sa bawat pagbalik ko, dala ko ang mga sugat at lamat ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, walang iba kundi ang kalaban ang nagdala ng digmaan sa aming pintuan. Saka, ang mga tropa ng kaharian ng Hilaga ay nagpasya na oras na upang sakupin ang aming bayan. Sila'y mas marami, mas mahusay na armas, at tila ba walang hanggan ang kanilang mga sundalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito ako, nakatayo sa gitna ng mga kasamahan ko, na may kakaibang pakiramdam ng déjà vu. Ang mga sandali ng aking pagkamatay ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawan na hindi ko paganap na maaninag. Sa tuwing isinasara ko ang aking mga mata, nararamdaman ko ang malamig na hangin ng digmaan, ang amoy ng pulbura, at ang sakit ng mga sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang kakaibang paggalaw sa likod ng kaaway. Isang figura nakatago sa anino na tila ba namamasid sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila hindi nagmumula sa mundong ito. May kung anong puwersa na humahatak sa akin patungo sa kanya. Bawat hakbang ko ay tila ba hinihila ako ng isang hindi nakikitang tali. At sa aking paglapit, isang matinding pagnanasa ang bumalot sa akin. Ang pagnanasa na malaman kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin. Nang sa wakas ay magtama ang aming mga mata, naramdaman kong may pamilyar sa kanya. Parang isang alaala na matagal nang nakabaon sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man siya malapitan, bigla siyang naglaho sa hangin na parang isang anino na naglaho sa liwanag. Ang pagkaligaw na naramdaman ko ay nagbigay daan sa isang kakaibang takot sapagkat alam kong ang figura na iyon ay may kinalaman sa aking sumpa. Sa kabila ng aking pagdududa, nagpatuloy ang labanan at ako'y muling nahulog sa ritmo ng digmaan. Ang mga espada ay nagtagisang bakal, ang mga palaso ay bumagsak mula sa langit, at ang mga sigaw ng aking mga kasamahan ay naging musika sa aking mga tainga. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nanatiling nakabukas. Sino ang figura sa anino? Nagpatuloy ang labanan hanggang sa ang araw ay nagsimulang bumaba sa kanluran, at ang mga kalaban ay unti-unting umatras. Sa tingin, ito'y isang tagumpay para sa amin, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang mga digmaan ay parang mga alon sa dagat. Hindi nagtatapos, laging may bagong alon na darating. Habang kami nag-ayos ng aming kampo, ang aking isip ay patuloy na naglalakbay. At sa gitna ng aking pag-iisip, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang lalaki na may kakaibang kislap sa kanyang mata ang lumapit sa akin. Ikaw ang hinahanap ko, ang kanyang sabi na may tinig na puno ng misteryo. Alam ko kung bakit ka isinumpa at alam ko rin kung paano mo ito matutuldukan. Ang kanyang dagdag. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang bagong takot ang bumalot sa akin. Ano ang kapalit ng kalayaan? Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa bawat digmaan, sa bawat pagkamatay, sa bawat pagbabalik, lagi kong tinatanong ang aking sarili. Kailan magtatapos ang lahat ng ito? At ngayon, sa wakas, ang sagot ay tila ba nasa harap ko na. Ngunit sa likod ng sagot na iyon ay isang panganib na hindi ko pa ganap na naiintindihan. Ang matandang lalaki ay ngumiti at sa kanyang ngiti, naramdaman ko ang bigat ng kanyang nalalaman. Sundin mo ako, ang kanyang paanyaya, na puno ng pangako ng kasagutan. Ngunit bago ko pa man siya masundan, isang biglang pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang lupa'y nag-alon
at ang mga kampo ay natupok ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, ang figura sa anino ay muling lumitaw sa likod ng mga nangyayari na may kislap ng panunuya sa kanyang mata. Sa sandaling iyon, alam kong ang aking sumpa ay nagsisimula pa lamang magpakita ng tunay nitong anyo. Muli akong nagising sa isang madilim na kuweba, ang malamig na hangin ay dumadaloy sa aking balat. Tila sinisingil ako sa mga oras ng katahimikan na naipon sa aking pagkakahimbing. Ang amoy ng lupa, halong dugo at pawis ay pumapasok sa aking ilong. Nagpaalala sa akin ng mga alaalang pilit kong nililimot. Koryono, alam kong muling nagsisimula ang digmaan at ako'y muling nabuhay upang maging bahagi nito. Isang kapalarang isinumpa sa akin mula pa noong unang pagsiklab ng tunggalian sa aming bayan. Nang bumangon ako, dama ko ang bigat ng mga nakaraang buhay na aking nilisan. Ang bawat pangyayari, bawat pagkatalo at tagumpay ay nakaukit sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ako, muling nabubuhay, muling magiging sundalo. Ang sumpa ay tila isang walang katapusang siklo ng pagdurusa at pakikibaka. Sa bawat pagbangon, may panibagong digmaan, panibagong laban na dapat harapin. Sa labas ng kuweba, ang mga tunog ng mga kampana ng bayan ay umaalingaw-ngaw, senyales ng panibagong pagsiklab ng digmaan. Nakikita ko ang mga anino ng mga sundalong naghahanda sa kanilang mga sandata. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Sila ay mga bagong mukha, mga taong hindi pa nakakaalam ng tunay na kalupitan ng tunggalian. Sa pagkakita sa kanila, ang aking puso ay napuno ng lungkot. Sa bawat digmaan, maraming buhay ang nasasayang. Maraming pangarap ang nawawasak. Ngunit ako ay narito pa rin, hindi nagbabago, hindi nagwawagi. Habang papalapit ako sa kampo ng mga sundalo, naramdaman ko ang kakaibang presensya, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa bawat digmaan na aking dinaanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim na hindi ko matukoy. Siya ay hindi bahagi ng hukbo, ngunit ang kanyang presensya ay tila may kakaibang puwersa. Nararamdaman ko ang kanyang pagtingin, parang ang kanyang mga mata ay tumatagos sa aking kaluluwa, binubuksan ang mga lihim na matagal ko nang tinatago. Lumapit siya sa akin at sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pagkalma ng hangin sa paligid ko. Alam mo bang ang sumpa mo ay may kasagutan? Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa napakaraming taon ng pagkabuhay muli at pakikidigma, wala ni isa sa mga nakasalamuha ko ang nagbigay ng pag-asa na may lunas sa aking sumpa. Paano mo nalaman? Tanong ko, puno ng pagdududa at pag-asa. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pagkakaalam at pagkakaunawa. Ako ang nagdala ng sumpa sa iyo, sagot niya, at ang kanyang mga salita ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o matuwa. Sa wakas, ang sagot sa aking walang katapusang pagdurusa ay nasa harapan ko na. Bakit? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa para sa kasagutan. Para iligtas ang bayan, sagot niya. Sa bawat pagkabuhay muli mo, natututo ka. Sa bawat digmaan, ikaw ay nagiging mas matalino, mas malakas. Ikaw ang magiging susi sa pagtatapos ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya. Ang kanyang sinabi ay tila isang kwento ng pag-asa, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay masyadong sariwa para paniwalaan agad. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit paano matatapos ang sumpa? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa at takot. Ngumiti siya muli at sa kanyang ngiti ay naroon ang lihim ng mundo. Sa susunod na digmaan,
kailangan mong pumili ng tamang desisyon. Isang desisyon na hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa buong bayan. Sa tamang pagpili, ang sumpa ay mawawala. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng liwanag sa aking isipan. Ngunit paano ko malalaman ang tamang desisyon? Sa bawat digmaan, maraming buhay ang nakasalalay. Maraming desisyon ang kailangang gawin. Ang pag-aalinlangan ay bumalot sa akin. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asa na sa wakas, ang sumpa ay matatapos. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang piraso ng papel sa aking kamay. Isang mapa ng bayan na may mga marka. Sa likod ng papel, isang mensahe, hanapin ang puso ng digmaan. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay nag-umpisang umusbong sa aking puso. Isang pag-asa na sa wakas, ang walang katapusang siklo ng sumpa ay maaaring magwakas. Habang ako'y naglalakad palayo, papunta sa kampo ng mga sundalo, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ngunit sa aking puso, naroon ang pagnanasa na sa wakas, ang sumpa ay mawawala. Ngunit paano kung mali ang aking desisyon? Paano kung ang tamang desisyon ay hindi ko makita? Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Ano nga ba ang puso ng digmaan?